Tahimik ang buong De Vera Holdings nang pumasok si Isabela Reyes. Mukhang wala sa mood dahil sa magulo nitong blazer. Basang-basa din ang ulan ng buhok. At sa kamay niya ay may hawak siyang plastic cup ng kape na halatang galing sa madali ang bili. First day niya bilang isang executive assistant ng pinakakilalang CEO sa bansa. At ayon sa lahat ng empleyado, siya rin daw ang pinakamasungit na tao sa buong mundo. Miss, bawal maglakad ng basa sa labi. Sigaw ng guard, pero huli na. Dumulas ang takong ni Isabela sa makintab na sahig at tumapon ng kape. Diretso sa mamahaling suit nang dumating na lalaki sa harap niya nang hindi namamalayan dahil sa magulong isip. Dahil sa dami ng iniisip niyang problema ngayon. Holy! Napakurap si Isabela. Nang tumingin siya, halos mabura ang lakas ng loob niya. Nakita niya ang lalaking may perpektong panga. Nakaitim na 3-piece suit at malamig ang titig na parabang handa na siyang singhalan dahil sa katangahan na nagawa niya. Kung tinatanong niyo kung sino ang nakabungguan at natapunan niya ng kape, walang iba kundi si Alexander De Vera, ang CEO mismo. Tahimik ang buong lobby. Ang tanging naririnig ay patak ng kape na tumutulo sa sahig. Miss Reyes, I assume. Malamig na tanong ng lalaki. Ang boses niya ay mababa, kalmado, pero nakakatindig balahibo. Ngumiti si Isabela kahit nanginginig. Yes sir. Coffee is on me. Literally. Walang imik si Alexander. Tiningnan niya ang damit niyang natapunan ng kape, saka tumingin ulit sa kanya. Do you always start your first day by destroying a company property? Only when the property looks as intimidating as its owner, sir. Sagot niya agad. Pilit nagbibiro para maibsan ang hiya. Narinig niya ang pigil na tawa ng ilang staff sa gilid. Pero hindi natawa si Alexander sa biro niya, bagkus nilapitan siya nito. Para tuloy nag-slow motion ang paligid ni Isabela. Pero nagbalik siya sa wisyo nang ipunas ng bastos na lalaki ang kape nito sa kamay sa puti niyang blusa. Flattery. Bulong nito. Won't save you from a termination letter. Huminga siya ng malalim. Don't worry, I'm not trying to flatter you. I'm just saying, the aura is lethal. Anya, hindi ko naman sinasadya sir na matapunan ka ng kape. Kasalanan mo rin kasi dahil hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo kahit alam mong di ako nakatingin. Katwiran pa niya. So, ang sinasabi mo ay kasalanan ko to? Absolutely sir. Hindi naman makapaniwala si Alexander sa katapangan niya. Mas lalong hindi makapaniwala si Isabela sa katapangan niya. Nakalimutan niyang first day niya pala sa trabaho at pwede siyang masipa paalis kung hindi pa niya ititikom ang sarili niyang bibig. Saglit lang siyang tinitigan ni Alexander. Tahimik, parang sinusuri kung may tama sa utak niya. Then isang iglap lang, bahagyang kumunot ang labi nito. Halos hindi halata, pero parang nagpipigil ng tawa. Do you always talk this much? Tanong ni Alexander. Tumalikod na't naglakad, papunta sa elevator. Only when I'm nervous. Mabilis na sagot ni Isabela, saka pa niya nadugtungan. Or trying not to stare too much at your jawline. Tumigil si Alexander, dahan-dahan itong lumingon at sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti. Isang mapanganib na ngiti. Baliw. Mahina nitong sabi bago tuluyang pumasok sa elevator. Mabilis na pumasok si Isabela sa office ng team nila. Sumalubong agad sa kanya ang kaibigan na nanlalaki ang mata. Bakla! Nakita namin ang ginawa mo kay boss. Baliw ka na ba? Hindi mo ba alam na pwede kang matanggal sa ginawa mong yun? Salubong nito agad sa kanya. Nakakahiya, promise. Hanggang ngayon nanginginig pa rin ang tuhod ko. Sagot ni Isabela habang pinupunasan ng blouse niya ang may mantsa ng kape. Pero sis, ang gwapo niya, parang hindi tao. So, demonyo? Bira naman ni Isabela kaya naman napairap ang kaibigan si Agatha bago ito umupo sa harapan niya. Unang araw niya sa trabaho, pero heto siya
Mukhang bad shot na agad sa boss niyang bugnutin. Gwapo nga, pero delikado. May lahi ang demonyo. Wala pa akong nakitang umiti yun kahit minsan. Bulong ni Agatha. Hindi na magtataka si Isabela dahil ang kaibigan niya ay matagal na ring nagtatrabaho dito. Sa totoo niyan, ito ang nagpasok sa kanya rito ngunit sinwerte lamang siya. Kaya naman nasungkit niya ang posisyon bilang executive assistant. Bago pa siya makasagot, tumunog ang intercom. Miss Reyes, sa opisina ng CEO. Now. Nagkatinginan pa silang dalawa dahil magsisimula na talaga ang bangungot ng buhay ni Isabela. Oh my God, Isabela! Halos maiyak si Agatha. Hindi pa man nag-uumpisa, may termination na agad. Lumunok si Isabela. Kung tatanggalin niya ako, at least, lalaban ako. At ipaglalaban ko wala akong ginawang mali sa kanya, no? Hindi ko sinasadya na matapunan siya ng kape dahil siya naman talagang hindi tumitingin. Bakla, pumunta ka na doon bago pa mas lalong uminit ang ulo ng isang yun. Huminga ng malalim si Isabela bago siya naglakad patungong opisina ng bugnutin niyang boss. Inayos niya muna ang sarili kahit mukha siyang basang sisiw ngayon dahil sa pinaghalong basa at kape. Pero wala na siyang pakialam dahil kailangan niyang malaman kung ano bang kailangan ito. Pagpasok niya sa opisina ni Alexander ay muli siyang huminga ng malalim. Ang opisina ay kasing lamig ng titig nito. Minimalist, mamahalin, at walang kahit anong kalat. Ang lalaki nakaupo sa swivel chair, tahimik, hawak ang isang file. Miss Reyes, Malamig na simula nito. I hired you because your resume said you were professional. Yes sir, But clearly, coffee accidents and unsolicited comments about my jawline are not part of your job description. Napakagat siya ng labi. Noted sir. Next time, I'll silently admire. Napatigil si Alexander. Excuse me? Halos masapok ni Isabela ang sarili dahil sa sinabi niya. Sino ba kasing hindi tutunganga kung ganito ang nasa harapan niya? Aminado siyang masamang ugali ng binata. Ngunit hindi mo talaga mapipigilan na hindi humanga rito. Napakagwapo at napakasungit. Para bang karakter sa isang kwento na binabasa niya. I mean, silently work. Yun po pala yung gusto kong sabihin. May bahagyang ngiti sa gilid ng labi ng CEO. You have 5 minutes to prove your worth of not being fired today. 5 minutes? Sir, that's too short. Then talk less. Work faster. Tumango si Isabela at agad nilapitan ng desk niya. Pero nang yumuko siya para abutin ang folder, nadulas muli ang takong niya. This time, diretsyong napaupo sa sahig, halos madapa sa paanan ng CEO. Miss Reyes. Anito, gamit ang mababang boses, bahagyang may halong amusement ang tono ng boses niya. You are testing my patience. Ngumiti si Isabela kahit pulang-pula na sa hiya. At least, sir, hindi na po kape ang tinapon ko. Really? Nakataas pang sabi nito, kaya naman si Isabela ay dali-daling tumayo upang ayusin ang sarili. Kinumpos niya ang sarili at pinulot ang folder na dapat ay kukunin niya upang basahin. Mas lalo tuloy siyang kinabahan nang mas pakatitigan siya nito. Hindi lamang simpleng titig, kundi titig na nakakatunaw. Sorry po sir, magtatrabaho na po ako. Go ahead. Tipid pang sabi nito, subalit nang subukan niyang tumalikod sana, ay napahinto siya nang muli itong magsalita. Oh, by the way, ang ganda ng kulay ng bra mo. Pink, may polka dots. Po? Namumulang usal ni Isabela bago niya makita ang harapan ng suot na damit na nakabukas at kitang-kita ang bra niyang binili sa Tiangge kahapon. Dahil sa labis ng kahihiyan, ay mabilis siyang nanakbo paalis ng opisina nito. Pagod na bumaba si Isabela mula sa 14 na palapag ng De Vera Holdings. 7:00 na ng gabi at siya na lang halos ang naiwan sa buong opisina. Kumikislap ang ilaw ng mga gusali sa labas
at ang mga yabag niya sa sahig ay sinasabayan ng tunog ng kulog. Oh great, uulan pa talaga. Bulong niya habang nagsusuot ng coat. Wala siyang payong at malayo pa ang sakayan ng taxi. Lumalakas ang hangin at sa bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay napapapikit siya. Perfect first week ever. Nang paglabas niya sa main door, sinalubong agad siya ng malakas na ulan. Tumingin siya sa paligid. Walang taxi, walang guard at walang ibang tao. Wala siyang choice kundi tumakbo sa may gilid ng building para maghintay kahit mabasa. Miss Reyes? Nanigas siya. Kilalang kilala niya ang boses na yun. Paglingon niya, bumungad si Alexander de Vera. Nakaitim na trench coat, may hawak na payong, at kagaya ng dati, mukha itong galit sa mundo dahil sa kilay nitong magkasalubong. Sir, mahinang bati niya at saka umiwas ng tingin. Uuwi na po ako, anya, para hindi na mautusan pa kung sakali mang may papagawa ito. Sa ulan? Tanong ng lalaki habang tinatamaan ng ilaw ang matalim niyang panga. Wala kang payong? Napakamot siya ng ulo. Wala po, pero okay lang. Sanay naman akong mabasa. Get in the car. Putol nito sa sasabihin sana ni Isabela gamit ang malamig pero nag-uutos na boses. Hindi safe ang area kapag ganitong oras. Ay, sir, hindi na po kailangan. I wasn't asking. Singit ni Alexander sabay bukas ng pinto ng kanyang kotse. Wala nang nagawa si Isabela kundi sumunod. Pag-upo niya, naamoy agad niya ang halimuyak ng mamahaling leather at pabango nito. Tahimik silang dalawa habang umaandar ang kotse sa gitna ng ulan. Ang mga patak ng tubig sa windshield ay parang musika sa pagitan nilang dalawa. Sir, salamat po ah. Basag niya sa katahimikan. Hindi ko akalaing marunong ka rin palang maawa. Bahagyang napalingon si Alexander. Don't get used to it. Di ako charitable institution. Napangiti siya. Wow, consistent ka talaga sa pagiging suplado, sir ah. Bahagyang kumislot ang sulok ng labi ng lalaki. Parang pigil na tawa. And you're still too talkative. Only when I'm nervous. Balik niya. Then you must be nervous all the time. Nagkatinginan silang dalawa. Isang segundo lang, pero parang huminto ang oras. Biglang may bumagsak na puno sa kalsada sa unahan nila, kaya mabilis na nagpreno si Alexander. Damn it. Bulong nito. Maski si Isabela ay napahawak sa dibdib niya dahil sa lakas ng preno ng binata, pakiramdam niya ay muntik na siyang lumipad palabas ng kotse. Anong nangyari? Tanong ni Isabela na hawak pa rin ang dibdib. Blocked ang daan. Di na tayo makakadaan papunta sa kabilang tulay. Delikado to. Tumingin siya kay Isabela. You'll have to stay with me tonight. Ha? Sa bahay mo? Yes, unless gusto mo maglakad sa gitna ng bagyo na yan. Mukhang sarado na rin ang iba pang dadaanan mo. Napalunok si Isabela sa narinig dahil delikado nga ang bayan nila kapag ganitong maulan o may bagyo. Baka hindi pa siya makapasok bukas kung sakali man na walang sasakyan. Kaya kahit hindi niya alam ang naghihintay sa kanya sa bahay ng boss niya, ay pumayag na siya. Hindi na po. Sige, sa bahay mo na lang. Pagdating nila sa penthouse unit ni Alexander, halos mamangha siya. Malinis, minimalist, puro itim, puti at salamin. Para bang refleksyon ng personalidad nito? Malamig, perpekto at nakaka-intimidate. Magpalit ka na ng damit. Utos ni Alexander. Binigyan siya ng tuwalya at white shirt. Baka magkasakit ka pa. Thank you, sir. Mahina niyang sabi. Siyempre, hindi siya agad lumabas ng banyo dahil ine-enjoy niya ang ganda nito. Nagbabad talaga siya sa malaking bathtub at ginamit ang lahat ng sabon na nakita niya. Kaya naman tuwang-tuwa siya dahil nawala na ang lagkit at amoy ng ulan at kape sa suot niyang uniforme kanina. Pagbalik ni Isabela mula sa banyo, suot ang t-shirt na hanggang hita lang niya. Muntik na siyang mapahinto nang makita si Alexander na nakatayo sa harap ng bintana. Hawak ang isang baso ng whiskey. Basang-basa pa rin ang buhok nito at nakasuot lang ng puting polo na bukas hanggang dibdib. Hindi ka pa rin natutulog? Tanong niya. Hindi ako madaling antukin. Sagot nito bago tumingin sa kanya. You should rest. Dagdag pa niya.
Hindi agad nakasagot si Isabela dahil napaisip lang siya sandali. Dahil parang matagal na silang magkakilala ng boss niya kung magturingan o mag-usap sila. Para bang hindi lang niya ito nakita kanina? Kaya naman nagtaka din siya sa sarili niya kung bakit napakapanatag ng nararamdaman niya. Sir, pwede bang magpasalamat? Pasalamat? Tumango siya. For not letting me freeze outside. Alam kong hindi mo naman dapat gawin yun eh. Miss Reyes, Mahinang sabi ni Alexander. do you even realize what kind of danger you're in right now? Sabi ng boss niya, gamit ang nagbabantang boses. Nagtaka naman si Isabela dahil wala naman siyang ginagawang masama ngayon. Bagkus nagpapasalamat siya sa kabutihan nito sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Alexander. Ngunit bago ito lumapit ay binitawan muna niya ang baso ng alak sa ibabaw ng round table sa gitna nila. Sa tangkad ng boss niya ay kinailangan pa ni Isabela na tumingala at sabayan ang nag-aapoy na tingin nito. Bigla siyang kinabahan at nag-init ang pakiramdam kahit ang lakas naman ng aircon ngayon sa silid kung nasaan sila. Danger? Hindi naman ako takot sa iyo, sir. Naisang tinig pa niya gamit ang mahinang tono. Bahagya namang ngumisi si Alexander. Ngisi na may panganib at pagnanasa. You should be. Bago pa makapagtanong si Isabela kung ano ang ibig sabihin ng binata, ay nadakma na nitong mga braso niya. Nagkasalubong ang kanilang mga mata at bigla na lamang siya hinalikan nito. Ang labi ni Alexander ay dumampi sa kanya. Marahan sa una, pero naging mapusok habang tumatagal. Nawala sa isip ni Isabela na hindi niya ito dapat ginagawa sa binata dahil hindi sila magkasintahan. Ngunit huli na dahil nilamon na talaga siya ng init ng pagnanasa. Nang magkahiwalay sila, parehong hingal, parehong nagulat sa sarili. Sir, bulong ni Isabela at nanginginig. That was... Bulong ng boss niya bago ito lumayo at tila napapaso naman niya yon ang itsura. a mistake. Pagtatapos nito, But one I might repeat if you don't leave now. hindi alam ni Isabela kung anong pumasok sa kokote niya at mas lalo niyang sinabayan ang titig ng lalaki. Kaya sa halip na umalis, huminga siya ng malalim at bumulong ng mahina. Then, maybe, don't stop. At sa ikalawang pagkakataon, nagtagpo ulit ang kanilang mga labi. Sa gabing yun, sa ilalim ng kulog at ulan, nagsimula ang apoy na hindi na nila alam kung kaya pa nilang patayin. Isang linggo na ang lumipas mula ng gabing yon, pero bawat oras na makikita ni Isabela si Alexander, parang bumabalik ang init ng mga labi nito sa kanya. Kaya pinili niyang umiwas. Maagang dumarating, huling umuuwi, at sakaling magtagpo man sila sa hallway, hindi siya tumitingin. Miss Reyes, Tawag ni Alexander minsan sa meeting. prepare the files for the Japanese investors. Noted, sir. Mabilis na sagot niya. Hindi man lang tumingin. Tahimik ang buong opisina. Alam ng lahat na mainit ang ulo ng CEO buong linggo. Hindi nila alam. Si Isabela ang dahilan. Pagkatapos ng shift, habang nag-aayos na si Isabela ng gamit, biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Alexander. Miss Reyes, inside. Now. Napatigil siya. Tiningnan ng mga kasamahan niyang agad na nagkunwaring abala. Yes, sir. Sagot niya kahit kabadong-kabado. Pagpasok niya sa loob, bumungad ang malamig na ekspresyon ni Alexander. Nakatayo ito sa likod ng mesa. Nakatusok ang kamay sa bulsa. At halatang, kanina pa siya hinihintay. Sir, kung tungkol po ito sa reports. Stop avoiding me. Nanigas si Isabela. I'm not avoiding you. Really? Lumapit ito ng dahan-dahan kay Isabela. Then look at me. Ayaw sana niyang sumunod, pero nang tumingin siya, halos mawalan siya ng hininga. Nandun ulit yung mga matang malamig pero nangungusap. Yung mga matang minsan nang bumura sa lahat ng laman ng isip niya. Alexander, please. Mahinang sabi niya, we shouldn't. Pero bago pa siya matapos, naramdaman na lang niyang hinila siya nito palapit. Ang amoy ng kanyang pabango, ang init ng hininga nito. Lahat ay pamilyar at nakakahilo.
Heto na naman ang pakiramdam ni Isabela na parang naaadik at nawawala sa tamang wisyo. Tell me to stop. Bulong ni Alexander, pero hindi siya nakasagot. At sa halip, siya pa nga ang unang tumingala upang maabot ang labi nito. Tuluyan hanggang nagpalamon si Isabela sa init muli at pangungulila. Simula din kasi ng gabing yon, talagang hinahanap-hanap niya ang labi ng boss niya. Ang kamay nito na nag-iikot at dumadama sa buong katawan niya. Ang labi nito na matagal na naglalaro sa dalawa niyang bundok. Ang lahat ng yun ay sariwa pa rin at nasa alaala niya. Kaya naman sinubukan niyang umiwas dahil alam niyang hindi matatanggihan ng katawan niya ang haplos nito. Mas lalong lumalim ang halikan nilang dalawa. Tinitikman ang mga laway dahil sa dilang nagsasalitan sa loob ng mga bibig nila. Ang mga kamay ni Alexander nakasuporta sa bewang niya. Ang bawat halik ay may halong gigil at pagnanasa. Parang hindi nila alam kung bakit hindi sila makalayo sa isa't isa. Alexander, hingal niyang sabi habang unti-unting napapasandal sa mesa. Stop saying my name like that. Mahinang bulong ni Alexander pero halatang hindi rin mapigilan ang sarili. Then, stop making me say it. Balik ni Isabela. Sa sandaling yon, parang sila lang ang tao sa mundo. Ang mga dokumentong nasa mesa ay nalaglag sa sahig. Pero wala silang pakialam. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga at mahinang halinghin ni Isabela ang naririnig. Marahan itong inilapit muli ang mukha sa kanya. Hinawakan ng kanyang baba at muling dumampi ang kanilang mga labi. Mas mabagal ngayon, mas totoo. Para bang pinipilit nilang wag magmadali kahit alam nilang mali. Ngunit, bago pa man tuluyang mawala sa katinoan si Isabela, isang malakas na kalabog ang pumunit sa katahimikan. Holy shit, bro. Parang binuhusan ng yelo si Isabela. Agad siyang kumalas at napatayo habang si Alexander ay napapapikit at mariing huminga. Sa pinto, nakatayo ang isang lalaking may hawak na folder. Nakangiti ng pilyo. Well, this is unexpected, Sebastian. Mariing na sabi ni Alexander, baka sa tono ang inis. Knock next time. Si Sebastian de Vera, ang bunso sa magkakapatid. Nakataas ngayon ang kilay dahil halatang aliw na aliw sa nasaksihan. Knock? Bro, kung ganito pala ginagawa mo sa office, baka kailangan mo ng do not disturb sign. Get out. Tumawa na lang si Sebastian. Relax, bro. Just checking on you. Oh, hi, Miss Reyes. Sabay kindat kay Isabela na halos hindi na makatingin sa kanya. Nice to finally see what makes the almighty Alexander skip a meeting. Sebastian. Singhal ulit ni Alexander. Get out before I make you regret being born. Alright. Don't bite my head off. Sagot ng binata habang palabas. Pero bago tuluyang isara ang pinto, ngumisi pa ito. Just saying, bro. The table looks expensive. Try not to break it next time. Pagkasara ng pinto ay hindi alam ni Isabela ang gagawin dahil kinakain siya ng matinding hiya. Sa dami kasi ng tao na makakabuking sa kanila ni Alexander, ay talaga namang ang kapatid pa nitong kilalang pasaway. Sir, I'm sorry. This won't happen again. Tahimik lang si Alexander. Lumapit ito at marahang hinawakan ng kanyang kamay. That's what we said last time. Napatigil si Isabela. Then, what are we doing, Alexander? Huminga ito ng malalim. Tinitigan siya ng diretso. Something I can't seem to stop. So, ano ba tayo? Kahit nahihiya, ay nilakasan niya ang loob. Ano bang gusto mong maging tayo? Bakit ako? Kasi ikaw ang babae. Pero ano ba talaga tayo? Magjowa na ba tayo? Kasi kung hindi natin dapat to ginagawa. Alam mo naman na bawal to, di ba? Problemadong, sabi ni Isabela at napahawak pa sa noo niya. Can I ask you then? Malamang, naghahalikan at nagkakainan na nga tayo kanina, di ba? Tapos, tanong lang itatanong mo pa. Inis na singhal ni Isabela. Kesa mainis si Alexander ay natutuwa pa nga ang loko sa naging reaksyon ni Isabela. Gusto mo ba ako? Kasi ako, sa tingin ko, gusto na kita. What? Tinatanong kita kung gusto mo na ba ako. Seryoso ka ngayon
mo talaga ako tatanungin ng ganyan? Gusto mo malaman kung ano ba talaga tayo, di ba? Fine. Oo, gusto kita. Sabay iwas ng tingin dahil ito ang unang beses na umamin siya sa lalaki. Then it's settled. Alin ang settle na? Akin ka na. Ano? Ang sabi ko ay akin ka na. Bukas na bukas, ipapakilala na kita sa pamilya ko. Napabaliw ka na? Yes, baby. Nababaliw na talaga ako sa'yo. Hindi nakakibo si Isabela dahil sa bilis ng pangyayari. Basta ang alam niya ay wala na siyang takas sa boss niya. Talagang inangkin siya, simula ulo hanggang paa. In and out at pati na rin ang kaluluwa niya. Mula sa labas ng De Vera Mansion, ramdam ni Isabela ang tensyon. Para siyang estudyanteng pinatawag sa principal's office. Pero ngayong gabi, hindi principal ang haharapin niya, kundi ang buong pamilya De Vera. Relax. Bulong ni Alexander habang nakangisi. They don't bite. Minsan lang. Verbally. Wow, nakakagaan ng loob yan. Sarkastikong balik ni Isabela sa bahay, pisil sa palad niya. Sana lang, walang interrogation panel dito Pagpasok nila, sinalubong agad sila ni Adrian, ang pangatlong panganay na mukhang kakagaling lang sa meeting. So this is the famous assistant? Tanong nito sabay taas ng kilay kay Alexander. Girlfriend. Mabilis na sagot ni Alexander sabay hawak sa bewang ni Isabela. Namilog ang mata ng dalaga. Ha? Hindi mo Relax. Bulong niya sa tenga nito. Mas madaling explain yan kesa yung nahuli tayo sa opisina ko last week. Alexander! Halos sabay-sabay ang reaksyon ng pamilya. Tawang-tawa naman si Sebastian. Ayos ka talaga, kuya. Office romance, Classic. Aray naman, baby. Kagagaling ko lang sa trabaho, sasaktan mo na agad ako. Nakangiwing sabi ng lalaking Adrian ang pangalan sa napakagandang babae. Mukhang asawa nito ang babae. Ngumiti pa ito kay Isabela bago hinila ang lalaki paalis roon. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ni Isabela dahil mababait naman palang pamilya ng binata. Sa gitna ng tawanan at mga kurot ni Cassandra kay Adrian habang nagdi-dinner sila ngayon, ay unti-unting nabawasan ang kaba ni Isabela. Hanggang sa matapos sila sa paghahapunan at naglinis ng lapag. Nang matapos sila ni Cassandra at umupo siya sa mahabang sofa at ibinagsak ang katawan dahil sa pagod, hindi niya napansin ang dalaga na umupo sa kalapit na sofa at saka naglagay ng wine sa baso sa ibabaw ng round table. Drink with me. Alok ni Cassandra habang nagbubuhos ng wine para sa future sister-in-law. Uy, hindi pa po confirmed yan. Tanggi ni Isabela pero hindi rin nakaiwas sa baso. Hanggang sa magkwentuhan sila ng medyo personal, hindi napansin ni Isabela na tinamaan na talaga siya ng wine. Kaya naman nawala na rin siya ng kahihiyan sa katawan at napabudots pa nga ang dalawa. Ang mga lalaki naman ay tumatawa lang habang pinapanood ang dalawang babae. Matapos ang ilang tagay, nag-iba ang ihip ng hangin. Naging mas malambot ang mga ngiti ni Isabela. Mas matamis ang tawa. Si Alexander naman nakasandal sa upuan. Tahimik lang siyang pinagmamasdan. Yung tipong nakangiti pero may halong pagnanasa ang mga mata. Hindi na talaga kinaya ni Alexander na makitang lasing ang babae kaya sinenyasan siya ng kapatid na si Adrian na kunin ang asawa at iakyat na ito sa silid nila. Baby. Hiyaw pa ni Isabela nang makita siya. Lasing na talaga dahil pasuray-suray na kung maglakad. Ang ganda mo kapag tumatawa. Bulong ni Alexander habang tinutulungan itong tumayo. Ang galing-galing umambol. Sabay tawa ni Isabela halos madulas na sa carpet. Bakit foggy ang paligid? Tanong pa nito at pinaliit pa talaga ang mata. Because you're tipsy. Ayoko pang matulog. Gusto ko pang kumanta. Sabi ni Isabela sabay turo sa chandelier. Tingnan mo parang star. Napailing si Alexander pero hindi maitago ang ngiti. You're adorable when you're drunk. Pagdating nila sa guest room, akala niya ay papatulog na si Isabela. Pero pagharap niya para ayusin ang kumot, ay bigla siyang niyakap nito mula sa likod. Thank you, Alex. Mahinang sabi ni Isabela.
Nakadikit ang pisngi sa likod ng kanyang damit. For making me feel like I belong here. Sandaling natahimik si Alexander. Ramdam niya ang init ng hininga nito sa batok. Ang malambot na pagdampi ng mga labi nito nang hindi sinasadya. Isabella. Bulong niya, halos paos. Mm? Paglingon niya, magkalapit na ang kanilang mga mukha. Isang iglap lang at ang halik ay dumulas mula sa inosenteng dampi patungo sa mas mainit, mas sabik na pag-angkin. Ang halik ay mabilis lamang dahil bumitaw din agad si Isabella. Lasing ka na. Hindi ako lasing. Oh yes, you are. Kilala mo ba ako? Oo naman. Ikaw lang naman ang boyfriend kong ubod ng gwapo at sama. Sabay hagikik ni Isabella. Hindi na rin napigilan ni Alexander ang matuwa sa babae. Paano mo nasabing masama ako? Dahil ikaw ang dahilan kaya ako naging masaya. Okay na ako sa buhay ko. Walang kasama, walang pamilya, walang kahit na ano. Malayo sa sakit na baka isang araw magising ako at mawala ang lahat ng to. Balang araw, magsasawa ka rin sa akin. Para bang bumigat ang dibdib ni Alexander sa sinabi ng kasintahan? Inaamin niya noong una ay thrill at init ng katawan ng dahilan. Kaya niya pinagpatuloy. Ngunit nang tumagal ay hindi na namamalayan na ito na pala ang bukang bibig niya sa mga kapatid at kaibigan. Kaya naman masakit sa kanya ang makita itong ganito. Alam ko naman na darating tayo sa ganong phase. Magsasawa ka dahil sino ba ako? Walang-wala ko sa'yo. Ikaw, gwapo ka, mayaman, masarap. Balang araw, ayuwan mo rin ako. Pero bago mangyari yun, ay pinapangako ko na mamahalin kita para di mo na ako iwanan pa. Isa. Mahinang sambit ni Alexander sa pangalan ng dalaga. Oo. Alam ko na. Hindi naman kita pipilitin na piliin ako kapag humantong na tayo sa ganun. Baby, listen. Hindi ko alam kung bakit mo to sinasabi. Pero hindi kita iiwan. Sinasabi mo lang yan kasi hindi ka pa nagsasawa sa akin. Hindi. Pero hindi kita iiwan. Ngumiti sa kanya si Isabella subalit nakikita ni Alexander ang pait at hinagpis roon. Hey, listen. Mahal kita. Hindi kita iiwan. At hindi ako magsasawa sa'yo. Promise? Oo, pangako. Kaya naman huwag mong sinasabi yan ha. Mahal na mahal kita. Ikaw lang. Wala na akong hinihintay pa na iba. Totoo ba? Yes. Kiss mo nga ako. Kapag kinis kita ngayon, uuwi tayo sa paglindol ng kama. Parang masaya yan. Ngumisi pa ng nakakaloko si Isabella bago dahan-dahang inalis ang bawat butones ng polo niya. Napatampal naman sa sariling noo si Alexander dahil inaamin niya na naakit siya. Pero lasing ang dalaga kaya naman labis ang pagpipigil niya. Not like this. Bulong niya na may halong respeto. You'll regret it in the morning. Dahil nahubad na ni Isabella ang damit niya at wala siyang tinira dito ni isa. Ang mabuting balat nito at magandang katawan ang bumungad kay Alexander. Ang dalawang bundok na may kulay pink na tuktok na parang inaanyayahan siyang tikman ng mga ito. Pakiramdam ni Alexander ay nasasakal ang galit niyang alaga. Hindi ako magsisisi. Sinasabi mo lang yan. Dahil lasing ka. Hindi nga ako lasing. Gusto kong angkinin mo ko. Huwag mong sindihan ng gas na nananahimik, Isabella. Pananakot pa ni Alexander. Ngunit naging mapusok na talaga si Isabella dahil ito na ang kusang lumapit sa binata at hinalikan ng banayad ang labi nito. Naramdaman ni Alexander ang panginginig ng katawan ni Isabella habang dahan-dahan itong inilalapit ang sarili sa kanya. Ang kanilang mga hininga ay mas lalong bubigat, mainit at mabagal, parang apoy na unti-unting lumalagablab sa tahimik na silid kung nasaan sila. Isabella. Mariing sabi ni Alexander habang pinipigilan ang sarili. Di mo alam kung anong ginagawa mo.
Ngunit imbis na umatras ay ngumiti si Isabela. Sa kanyang ngiting may halong tapang at pagnanasa. Pero inosente pa rin sa likod ng mga matang tila nagmamakaawa. Alam ko, Alexander, at gusto ko to. Gusto ko. Ako naman ang piliin mo ngayong gabi. Huminga ng malalim si Alexander. Pilit nilulunok ang buhol sa kanyang lalamunan. Alam niyang mali. Alam niyang dapat siyang umatras. Pero sa sandaling yon, tila wala nang natitirang rason kundi magpatupok sa apoy na sinilaban ng babae. Sino nga ba ang hindi kung ang masarap na putahin na ang kusang lumalapit? Hinaplos niya ang pisngi ng babae. Dahan-dahan, parang natatakot siyang masirang perpektong tanawin sa harap niya. Hindi mo kailangang patunayan kahit ano sa akin. Mahina niyang sabi. Ngunit sumagot si Isabela sa paraan na pinakamasakit para pigilan. Isang halik. Banayad sa una, pero unti-unting lumalalim. Ramdam ni Alexander ang init ng mga labi nito, ang tamis na may halong alak, at ang panginginig ng kanyang kamay na tila nagsusumamo ng higit pa. Kusa na rin gumanti si Alexander. Mas lalo niyang pinailalima ng halik. Puno ng uhaw niyang sinunggaban ng labi ni Isabela. Kusa siyang pumatong sa dalaga. Habang hindi mapigil sa paghahalikan ay siya ding paghubad ng damit ni Alexander. Sandali itong humiwalay sa dalaga at nang mahubad ang natitirang saplot ay muli itong bumalik sa labi ng babae. Alexander. Tila nababaliw na bulong ni Isabela sa pangalan niya. Ang halinghing at pagtangis ang tanging maririnig sa silid na yon. Lalo na ang magkasalitang sinibasib ng halik ang dalawang pasas sa tuktok ng bundok. Ang ulo ni Isabela ay hindi niya alam kung saan niya ipapaling. Ang bibig niya ay gumuhit na pabilog, kasabay ng malakas na pag-ungol. Mas lalong pinagbuti ni Alexander ang pagpapaligaya sa dalaga na halos baliwin siya nito. Alexander. Yes, baby. Sa wakas, bumangon na ito mula sa pagkakasubsob sa kanyang hinaharap. Pawis, hingal na hingal. Ang akala niya ay tapos na, ngunit hindi pala dahil nagulat siya nang kargahin siya nito. Anong gagawin mo? Nauutal pang tanong ni Isabela. Kinabahan siya nang isampa siya sa maliit pero may kataasang cabinet. Kesa sumagot ay ngumisi lamang si Alexander sa kanya bago pinaghiwalay ang kanyang mga hita. Pakiramdam ni Isabela ay nawalan ng tama ang alak sa dugo niya dahil nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Pero hindi pa rin yun naging dahilan upang umatras siya sa init na ginagawa nila. Ang puso niya na tumalon sa kaba nang pumwesto ang binata sa pagitan ng kanyang mga hita. Napatingala siya sa unang gayod ng dila ni Alexander sa perlas niya. Paulit-ulit, nanunudyo at kumakalikot ron. Muli na namang lumabas ang ungol niyang tila musika sa pandinig. Hindi pa nakontento si Alexander sa pagtikim ng masarap na putahe at napahiyaw si Isabela nang maramdaman ang malaking bagay na pumasok sa loob niya. Humiyaw dahil sa sobrang kaligayahan na ang nararamdaman sa mga oras na yon. Mas lalong nanigas ang tuhod niya na unti-unti niyang naramdaman ang paglapit at pagtatapos ng saya. Isang malakas na ungol ang muling kumawala sa labi niya nang marating ang finish line. Hapong-hapo siya, pagod at nanlalambot dahil pakiramdam niya ay hinigop ni Alexander ang lahat ng lakas niya. Ang mga mata niyang namumungay na nagbaba ng tingin kay Alexander na tumayo na ngayon at saka hinalikan siya sa labi. Akala niya tapos na, ngunit dun siya nagkamali dahil hindi pa siya nakakahinga ng maluwag nang muli niyang maramdaman ang mas malaki, mas matigas at tila lata ng sardinas na pilit pumapasok sa kalooban niya. Nakalmot niya pa sa likod si Alexander sa pagsidhi ng kirot sa loob niya, ngunit hindi tumigil si Alexander sa paghalik sa kanya. Para bang itinutuon nito ang atensyon niya roon, kaya naman isang butil ng luha ang kumawala sa mata niya, nang sa wakas ay maging isa ang kanilang mga katawan. Kapalit ng sakit ay ang hindi malilimutang sarap ni Isabela. Mas lalong lumakas ang bawat ungol niya nang magsimulang umindayog si Alexander sa ibabaw niya. Mabilis, mabagal, sobrang nakakabaliw sa kanya. Hindi lamang iisang posisyon ang ginawa nila dahil hindi niya na mabilang pa kung ilang beses siyang nakabisita sa langit. Ang alam niya ay tumatangis na siya sa pagod at hapdi. Hindi na maalala ni Isabela
kung anong oras sila natapos dahil nang kargahin siya nito upang linisan sana sa banyo ay umisa pa ang mokong. Isa lamang ang pumasok sa isipan ni Isabela. Isang hayok ang lalaking mahal niya. Makalipas ang isang buwan ay naging opisyal na magkasintahan na si Isabela at Alexander. Madalas silang naglalambingan sa loob ng opisina nito at syempre, hindi mawawala ang maiinit na sandali. Subalit isa pa rin itong sikreto sa lahat dahil sa takot ni Isabela na mahusgahan, kaya kahit sa kaibigan nitong si Agatha ay nililihim niya. Kaya naman wala iyon naging problema noong una. Maaga pa lang ay ramdam na ni Isabela ang kakaibang titig ng mga empleyado habang naglalakad siya papunta sa opisina ni Alexander. Parang bawat yapak niya sa marumol na sahig ng De Vera Corporation ay may kasabay na bulungan at bawat ngiti ng mga tao ay may nakatagong panghuhusga. Nakaramdam ng kaba at takot si Isabela dahil ngayon lamang niya naranasan ito at wala siyang ideya kung ano bang nangyayari. Yan ba yung babae ni Sir? Akala ko assistant lang yan. Bakit lagi nasa opisina ng CEO? Eh baka nga naman may special meeting ulit silang dalawa. Sabay tawa ng lahat. Napalunok si Isabela. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Wala naman siyang ginawang masama. Ngunit bakit pakiramdam niya ay siya ang sentro ng chismis. Biglang lumapit si Agatha. Halatang balisa at nagmamadali. Hinila siya nito papasok sa restroom at pagkapasok ay agad na sinarado ang pinto. Bakla, totoo ba? Tanong ni Agatha na parang naguguluhan. Anong totoo? Balik tanong ni Isabela at saka napakunot ng noo. Ang ako na naman ang pinag-uusapan dito. May kumakalat na chismis. Bulalas ng kaibigan. Sinasabi ng mga tao na nilalandi mo raw si Sir Alexander na nahuli raw kayong naghahalikan sa loob ng opisina niya kahapon. At hindi lang yun may nawawala raw na malaking halaga sa kumpanya at ikaw ang pinaghihinalaan. Napalitan ng kaba at takot ang buong katawan ni Isabela. Namutla siya. Anong sinasabi mo? Halos hindi makapaniwala. Hindi totoo yan, Agatha. Wala akong alam sa sinasabi nila. Ni hindi ko nga alam kung saan galing yung issue. Alam kong hindi mo gagawin yun, Bella. Sagot ng kaibigan. Hinawakan siya sa balikat. Pero please, mag-ingat ka ha. Ang bilis kumalat ng balita at kanina lang, pati mga department heads ay nagbubulungan. Nanlumo si Isabela. Pakiramdam niya ay unti-unting guguho ang mundo niya. Ang mga taong bumabati sa kanya kahapon ay ngayon, tumitingin sa kanya na parang isa siyang masamang tao. Pero wala ba talaga kayong relasyon ni Sir? Muling napatingin si Isabela sa kaibigan dahil sa tanong nito. Nauutal pa siya at hindi alam ang sasabihin. Nahihiya siya at natatakot din sa sasabihin ng kaibigan. Hindi naman ako manhid dahil napapansin ko rin ang pagbabago ng aura niyo kapag nasa meeting. Yung mga paminsan-minsang pagsulyap niyo sa isa't isa. Ang pagwagiging madalas mo sa opisina niya kahit walang trabaho. Hindi kita huhusgahan ha at lalong wala akong karapatan na husgahan ka dahil ikaw at ikaw lang ang nakakaalam ng nangyayari sa inyo. Agatha. Ay, kaibigan kita. At susuportahan kita sa kung ano man ang desisyon mo sa buhay. Teka, kung may relasyon man kayo bakla, edi nagbimbangan na kayo? Ngumiti pa ng nakakaloko ang kaibigan. Magtigil ka nga. Baka may makarinig sa'yo. Suway ni Isabela dahil sa pagtili ng kaibigan. Pero kayo na nga, may relasyon kayo? Ulit pang tanong ni Agatha. Dahil wala na ring ligtas si Isabela sa tanong ng kaibigan, ay umamin na rin siya. Inamin niya kay Agatha ang relasyon nila ni Alexander. Hindi na nga pinansin pa ang mga bulungan ng ibang empleyado. Abala siyang kinukwento ang naging love story nila ngunit mabilis din yung napawi dahil ipinatawag siya ni Alexander sa opisina noong bandang hapon. Pagpasok pa lang niya sa loob ng opisina ni Alexander, seryoso ang mukha nito na agad na bumungad sa kanya. May kausap sa cellphone at kitang-kita ang pagka-iritable bago ibinaba at ibinato ang cellphone. Bella, I heard what's going on. Mahinahon ngunit mabigat ang boses nito. Alam niyang problemado na ang nobyo dahil hindi siya tinawag na baby. May naglabas ng anonymous report. Sinisiraan ka. And someone's trying to make it look like you're involved in the missing funds. Alex, I swear, wala akong kinalaman dyan. Alam ko, baby.
Alam kong wala kang kinalaman sa ganitong bagay. Dahil abala kang umuungol sa ibabaw o sa ibaba ko. Nanlaki biglang mga mata ni Isabela sa sinabi ng kasintahan, kaya pinanlakihan niya ng matang nobyo. Tumawa naman ng malakas si Alexander dahil sa sinabi, bago ito tumayo at naglakad, palapit kay Isabela. Alam mo ba, yung balitang kumakalat din na nilalandi daw kita. Oo. Mali naman ang salitang yan. Dahil akong lumandi sa iyo. Buti na lang, aminado kang malandi ka. Malanding malandi sa iyo. Pero wala akong pakialam sa opinyon ng iba. Ang mahalaga sa akin, malinis ang reputasyon mo sa balitang hindi mo naman ginawa. Hinaplos pa ni Alexander ang pisngi ni Isabela. Hindi ka ba natatakot na malaman ng lahat na may relasyon tayo? Bakit naman ako matatakot o mahihiya? Totoo naman na may relasyon tayo. At mahal kita. Pakiramdam ni Isabela ay nawalan siya ng tinik sa lalamunan at gumaan ang pakiramdam niya. Nagkaroon siya ng lakas at nawala ang takot niya dahil sino nga ba siya para matakot kung ang lalaking nasa harapan niya ay kayang-kaya siyang ipagsigawan sa buong mundo. Okay lang sa'yo na aminin ko na may relasyon tayo? Aaminin kong relasyon natin at pakakasalan kita. Loko ka. Relasyon lang ang usapan natin, ba't napunta dyan? Doon tayo hahantong, baby. Sabay halik sa labi ni Isabela. Nang araw na yon ay nagpa-meeting si Alexander sa lahat ng empleyado. Kabadong-kabado pa si Isabela nang ipatawag siya ng nobyo at halikan sa harapan ng lahat. Buong tapang inamin ni Alexander ang relasyon nila at nagbanta naman ito sa taong nasa likod ng pagnanakaw sa funds ng kumpanya. Kaya naman ang araw na yon ay nilinis ang pangalan niya at bumalik sa dati ang lahat. Mas lalo pa nga siyang ginala ngayon at nirespeto sa trabaho at bilang tao na rin. Ngunit dahil naging sunod-sunod ang project sa kumpanya ni Alexander, ay naging abala ang lahat. Hindi pa rin kasi matukoy kung sino ang magnanakaw, kaya kailangan muna nilang palakasin ang kumpanya upang bumalik ang mga umalis na investors. Kinabukasan, ipinatawag ni Alexander ang lahat ng department heads para sa isang emergency meeting. Dito niya ipinakilala ang bagong investor ng kumpanya, isang babaeng may kakaibang aura para kay Isabela. Si Veronica Suarez, isang businesswoman mula Spain na mag-i-invest sa kanilang expansion project. Matangkad ito, maputi, may mapulang labi at amoy mamahaling pabango. Mula sa unang tingin, ramdam ni Isabela ang kakaibang kumpiyansa nito. Ang bawat salita ay may halong lambing at pangaakit, lalo na kapag si Alexander ang kinakausap. Pleasure to finally meet you, Mr. De Vera. Wika ni Veronica, sabay abot ng kamay. I've heard so much about you and your passion for work. Ngumiti si Alexander at maayos na tinanggap ang kamay nito. Thank you, Miss Suarez. I hope you'll find our partnership beneficial. Ngunit napansin ni Isabela kung paano dumausdos ang mga mata ni Veronica kay Alexander. Mula dibdib hanggang sa labi at sa bawat ngiti nito may halong pangaakit. Hindi niya gusto ang nangyayari at nakakaramdam siya ng matinding selos. Pagkatapos ng meeting ay agad na kumalat ang bagong chismis, lalo na ang investor nila na napakaganda din talaga. Si Veronica daw ang bagong investor. Si Veronica daw yung bagong investor. Mukhang type siya ni Sir. Baka siya na yung bagong babae ng CEO. Baka naman kaya may nawawalang pera dahil sa silusan. Sabi ng mga bulungan, wala nang ang pakialam ang iba kahit na naroon siya. At ang masakit, narinig mismo ni Isabela ang isa sa mga empleyado sa hallway na nagsabing, sayang, maganda sana si Isabela pero halatang ginagamit lang niya si Sir Alexander para umasenso eh. Pero sa palagay ko, magsasawa din si Sir sa kanya kasi makikita na mas bagay si Miss Veronica sa kanya. Parehas na mayaman at galing sa marangyang pamilya. Hindi na ako magtataka kung isang araw ay iwanan niya si Isabela. Kawawang Isabela, sabi nito. Kinagabihan, tahimik lang si Isabela sa kondo. Habang si Alexander ay abala sa laptop, hindi niya mapigilang pumatak ang luha. Maghapon na kasi niya itong iniisip at napapansin din niya na masyado siyang emosyonal sa mga nakaraang araw. Alex, mahina ng tawag. Agad siyang nilingon ng lalaki. Hey, what's wrong?
Sabi nila, iiwan mo daw ako dahil nandyan na si Veronica. What? Sino nagsabi niyan? Mabilis na lumapit sa kanya si Alexander upang patahanin dahil naging mabigat ang bawat hikbi niya. Sila, sabi nila magsasawa ka rin sa akin. At mas bagay kayo. Hindi yun mangyayari. Dahil ikaw lang ang babaeng para sa akin. Ano ba sinasabi mo dyan, ha? Kung sino man na nagsabi nito, aalisan ko siya ng kabuhayan. Gigil na sabi ni Alexander. Pero, hindi mo ba nakikita na gusto ka ni Veronica? Babae ako, no? Alam ko sa bawat tingin niya sa'yo. Really? Hindi ko napapansin. Dahil ang focus ko lang ay ang business natin. Gusto mo ba na i-atras ko ng partnership natin sa kanya? Hindi. Ano ka ba? Hindi mo naman ako kailangang isipin sa ganitong bagay. Nagsiselos lang ako at nasasaktan dahil sa sinasabi nila. I'm sorry. Hindi na ako dapat dumagdag pa. Look at me, baby. Palagi mong tatandaan na mahal kita. At kahit sino pang babae ang makilala ko, ay wala akong pakialam sa kanila. Naintindihan mo ba? Ikaw lang ang babaeng para sa akin. Mas lalong naluha si Isabela sa sinabi ni Alexander. Mas lalo siyang nakaramdam ng konsensya dahil hindi man lang niya pinagkatiwalaan ng nobyo na mahal talaga siya nito. Kaya naman niyakap niya ito ng sobrang higpit at paulit-ulit na nagpasalamat. Huminga ng malalim si Alexander, tumingin sa kanya ng diretso. Bella, may mga babaeng kagaya ni Veronica na sanay maglaro. Pero tandaan mo, wala siyang laban sa'yo. Hinaplos niya ang buhok ng dalaga at marahang bumulong. You're the only woman I want. Let them talk all they want. Sa dulo, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Saad ni Alexander. Tahimik ang opisina ni Alexander sa tanghali. Ang mga ilaw ng gusali ay sumasalamin sa salamin ng malaking lamesa. At ang kape sa tasa ni Isabela ay hindi na nahaluan ng tamis. Pait at init ng galit. Wala si Alexander. Abala sa labas ng isang investor call. Kaya si Isabela ang nag-iisang tao sa loob ng opisina ni Alexander. Pumasok si Veronica nang hindi nagpapaalam. Suot ang perpektong blazer na bumagay sa hugis ng katawan nito. Bumukas ang pinto ng malumanay, ngunit sa paglakad niya palapit, para bang apoy na lalamon yun kay Isabela? Miss Reyes. Kuha nito ang atensyon ni Isabela. Ang ganda mo ngayong tanghali. I'm surprised how modest you look outside of corporate photos. Tumayo si Isabela mula sa kanyang upuan, napipikit ng bahagya. Miss Suarez, mahinang bati niya, pilit na pinapanatili ang profesionalismo. May kailangan ba kayo? Lumapit si Veronica, tinilagay ang daliri sa ibabaw ng folder na nasa mesa. Ang parehong folder na naglalaman ng mga financials at mga proposal para sa bagong partnership. Well, I just wanna go over these partnership terms, sabi nito. But since we're alone, bakit hindi mo ikwento sa akin ng mas malinaw kung anong meron sa puso ng mister mo? Tila kumunot ang noon ni Isabela. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti si Veronica ng bahagya. Alam mo naman, we investors appreciate transparency and I appreciate direct answers. Ang tingin nito ay mapanukso, parang sinasabi niyang ang susunod na linya ay nagbabadya ng gulo. Alam kong close kayo ni Mr. De Vera, but how close exactly? Bakit kailangan mong malaman kung ano man ang relasyon naming dalawa? Bilang isang partnership sa kumpanyang ito, hindi ba dapat ay hindi mo na inaalam ang mga pribadong buhay ng may buhay? I see. Ito ba ang babaeng gusto ni Alexander? Isang babaeng walang modo? Kilala mo ba talaga ang lalaking kinakampi mo? Sa palagay mo ba, hindi ko alam ang mga galawan mo? Alam ko rin ang galawan mo, Miss Veronica. Hindi bagay sa suot mong mamahaling damit ang pakikiapid sa lalaking may nobya. Oo, nobya ko ni Alexander. Ano naman ngayon sa'yo? Ngumiti labang si Veronica nang nakakaloko na para bang gusto niya ang nangyayaring tensyon sa pagitan nilang dalawa ngayon. Of course, but rumors can be nasty, you know? Imagine someone who wants what you have. Wouldn't you feel threatened? Anong sinabi mo? Pakiramdam ni Isabela ay napigtas ang pisig ng pasensya niya. Alexander and I are not just business partners.
Alam kong hindi na bago sa'yo ang ganitong kalakaran. Lumapit si Veronica ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay napakalapit kay Isabela. Oh, but that's the thing. How sure are you na siya ang lalaking para sa'yo? Especially when there is an investor who's willing to help him reach heights you could only dream about. Doon pinanlamigan si Isabela ng katawan. Para siyang binato ng malaking bato sa ulo. Nagising siya sa katotohanan. Ano nga ba ang maibibigay niya sa binata? Narito nga siya habang ito ay nakikipag-deal sa iba't ibang business tycoon. Ngunit bago pa makapagsalita si Isabela ay bumukas na ang pintuan at inuluwan nito si Nathaniel, ang nakakatandang kapatid ni Alexander na seryoso ang mukha. Ang mata ay direkta kay Veronica na may alanganing mukha ngayon. Hindi ba sabi ko sa'yo? Huwag na huwag kang tatapak sa lupa ng Pinas. Ngumiti si Veronica na parang hindi naapektuhan sa sinabi ng binata. Nathaniel, mahinang bati nito. So good to see you. I heard you're... Save it. Malamig na putol ni Nathaniel. Si Veronica kasi ang dating asawa ni Nathaniel. Dahil sa hindi nila sinabing dahilan ay naghiwalay sila. Hindi lamang binasag ng babae ang puso ni Nathaniel dahil maski ang anak nila ay pinaampon nito at ngayon ay hindi na nila alam kung kanino at nasaan ito. Kinasusuklaman ni Nathaniel ang babae dahil sa pagiging walang kwentang ina nito sa anak niya. You know why I'm here, Veronica. This meeting is about business, not your games. Nathaniel, we had a life together once, but I moved on professionally and personally. I'm here to invest, not to relive the past. Lumabas sa bibig ni Nathaniel ang isang malalim na halakak. Siya namang nagbigay ng samot-saring emosyon kay Veronica. Napansin ni Isabela ang tensyon ng dalawa at kung paano dumaan ang lungkot, sakit at pangungulila sa mga mata ni Veronica. You invested, sure. You also invested in breaking apart a marriage and leaving promises behind. Don't pretend you're innocent. Sir, sinubukang magsalita ni Isabela ngunit pinigilan siya ni Veronica. Look at you. Sabi ni Veronica gamit ang matapang at malambing na boses kay Isabela. Insecure heels, holding a designer folder, pretending to be a woman who belongs to this family. But are you sure you want to be that woman? If I were you, I'd reconsider my options before I lose everything. Really? Like yun na pinamigay ang anak ko at umalis na parang wala lang? Tao ka pa ba, Veronica? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagka-amnesia ka naman ngayon. Ngumisi pa ng nakakaloko si Nathaniel. Hindi na sana siya papansinin pa ni Veronica subalit naging matigas talaga si Nathaniel. Di ko akalain na babalik ka matapos mo makasira ng buhay at higit sa lahat. Tumapak pa sa pag-aari namin. Wala ka talagang kahihiyan, Veronica. Hindi ako nagpunta dito para sa'yo. Nagpunta ka rito para manira ng relasyon ng iba, di ba? Hindi. Nandito ako para sa trabaho. Para ano? Abandonahin mo rin matapos mong makuha o kapag wala ng silbi sa'yo? Hindi ko pinamigay ang anak ko. Kinuha siya sa akin, Nathaniel. Sa wakas, nawala na ang postura ni Veronica at napalitan yun ng matinding muhi para sa lalaki. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan mo pa rin ang sarili mo. Iniwan mo ang anak ko at simula nang isilang mo siya para lang ano? Alagaan ang anak ng ibang lalaki. How cruel you are, Veronica. Tapos ngayon ang kapatid ko naman ang kakantiin mo. Di ka na nahiya? Bawat salita ni Nathaniel ay parang punyal na tumarak sa dibdib ni Veronica. Maski si Isabela na nakikinig lang ay parang nanlulumo sa mga salitang lumalabas sa bibig ng lalaki. Kaya naman hindi na nagtataka si Isabela nang makita si Veronica na luhaan ngayon. Hindi ko iniwan ang anak ko. Lalong hindi ako sumama sa ibang lalaki para alagaan ang anak ko. Wala kang alam at sana lang hindi mo pagsisihan ang lahat ng sinabi mo. Come on. Ikaw ang bukod-tanging babaeng kinasusuklaman ko at hindi ko kailanman mamalin pa. Bitaw ni Nathaniel sa mga salita na siyang tuluyang nagtulak kay Veronica upang umalis sa lugar na yon. Naiwan si Isabela na tahimik lang na nakatingin kay Nathaniel. Ang binatang palaging nakangiti at pilyo na ngayon ay tahimik na lang din na lumuluha sa kabilang parte ng opisina. Walang lakas si Isabela na magtanong bagkus hinintay niya kung kailan magiging maayos si Nathaniel. Sorry. Kung nakita mo pa yon. Narito ko para sunduin ka dahil pinapasundo ka ng demonyo kong kapatid. Ayos lang, pero ayos ka na ba?
Hindi na ako magtatanong dahil alam kong mabigat din talagang pinagdadaanan mo ngayon. Ngumiti ng pilit si Nathaniel bago bumulong ng pasasalamat. Tahimik silang naglakad sa hallway hanggang sa makalabas ng kumpanya. Maski sa loob ng sasakyan ay wala ni isa sa kanilang naglakas loob na pag-usapan ng nangyari. Hanggang sa makarating na sila sa isang hotel at doon ibinigay ang isang hotel key. Kinakabahan si Isabela habang papasok sa hotel room. Wala siyang ideya kung anong naghihintay sa kanya sa loob. Subalit gano'n na lamang ang gulat niya nang makita ang pulang petals na nakakalat sa sahig. Napahinto siya sa pinto nang biglang tumugtog ang malambing na tunog ng violin. Dahan-dahan niyang iniangat ang paningin at doon niya nakita si Alexander sa gitna ng silid, nakasuot ng puting polo at nakangiti ng malapad sa kanya. Anong ibig sabihin ito? Tanong niya. Surprise? Nakangiting tugon ni Alexander. Loko ka? Alam mo ba kung anong nangyayari simula kanina tapos nandito ka lang pala? Singhal ni Isabela. Bakit parang galit ka ata kaysa maging masaya? Biro pa ni Alexander sabay labi na parang batang nahuli sa kalokohan. Hindi na niya natiis. Lumapit siya kay Isabela. Hawak ang isang bouquet ng bulaklak. Tahimik na tinanggap yun ng dalaga sabay buntong hininga. Nagtaas naman ang kilay si Alexander dahil hindi niya makitaan ang sayang babae. Di ka ba masaya sa surprise ko? Akala ko kasi nasa isang business meeting ka. Alam mo ba na miss kita maghapon? Sorry baby. Hindi ko kasi ito magagawa kapag sinabi ko sa'yo na hindi business meeting ang pinuntahan ko eh. Pero bago muna tayo mag-away ayoko naman masira ang araw na to kaya sandali lang. Aligagang kinuha ni Alexander ang pulang maliit na box sa bulsa. Lumuhod siya sa harapan ni Isabela habang si Isabela naman ay natutop niya ang sariling bibig sa pagkagulat. Hindi na kasi akalain na hihingi na ni Alexander ang kamay niya para sa kasal. Alam ko mabilis to, pero wala na akong pakialam baby. Will you marry me? Walang paligoy-ligoy pang tanong ni Alexander. Oo naman. Yes. Yes na yes. Masayang sagot ni Isabela bago ibinigay ang kamay upang isuot roon ang singsing. Halik na napakatamis ang iginawad ni Isabela pagkatapos. Hindi na mapaglagyan ang saya nilang dalawa lalo na't muling tumugtog ang violin kaya naman isinayaw na rin siya ng fiancé niya ngayon. Wala silang sinayang na pagkakataon sa mga oras na yon kundi iparamdam sa isa't isa kung gaano nila kamahal. Dahil sa wakas, bubuo na sila ng pamilya. Pamilyang kay tagal pinangarap ni Isabela. Lumipas ang 2 buwan matapos ang proposal ni Isabela at Alexander ay nagsama na sila sa iisang bubong. Tumira muna sila pansamantala sa bahay nilang magkakapatid kung nasaan naroon din ang asawa ng kapatid na si Adrian. Okay lang kay Isabela dahil gusto nga niya ng maraming kasama sa bahay. 1 buwan na rin simula nang unti-untiin nilang planuhin ang kasal nila. Kaya narito sila Cassandra at Agatha sa living room upang pumili ng magandang venue para sa kasal. Ngunit simula nang magising si Isabela sa mahabang tulog ay hindi na nawala ang hilo at pagsusuka niya. Parang mas okay kung beach wedding na lang, no? Suwestyon ni Agatha. Mas okay pa rin ang simbahan, sabi ni Cassandra. Ang KJ mo talaga kasi, pero saan mo ba gusto, Isabela? Saka pa sumulyap ang kaibigan kay Isabela na tahimik ngayon at namumutla. Okay ka lang ba? Bakit parang namumutla ka ata? Sumulyap na rin si Cassandra at napansin nga nila na nagpapawis ng malapot at namumutla si Isabela. Hindi nagtagal ay mabilis na tumayo si Isabela at tumakbo patungong kusina. Isinuka niya lahat ng laman ng sikmura niya kahit hindi pa talaga siya nakakakain simula kanina. Para bang hinahalukay ang sikmura niya ngunit wala naman siyang mailabas. Anong kinain mo? Bakit ka nagsusuka? Hindi ko alam. Ang alam ko lang masama talaga pakiramdam ko. Kumuha pa ng isang basong tubig si Agatha at inabot kay Isabela upang inumin ito. Kumalma naman ang babae kaya inalalayan ng 2 patungo sa sofa. Hindi ka kaya buntis? Naisang tinig ni Cassandra. OMG! Hindi kaya buntis ka nga kaya ka nagsusuka? Imposible. Imposible yan. Dahil may PCOS ako. Posible naman na mabuntis ako pero hindi ko naisip ang bagay na to. Paano kung buntis ka nga? Mas maganda pumunta tayo ngayon sa hospital para malaman natin kung buntis ka nga. Mas maganda na to kaysa naguguluhan tayo dito. Sabi ni Cassandra bago kinuha ang susi sa silid nilang mag-asawa.
Nang hapon na yon, nagtungo ang 3 babae sa pinakamalapit na hospital. Naghintay lamang sila ng 1 oras upang lumabas ang resulta. Subalit abala pa raw ang doktor, kaya naman naghintay sila sa hallway. Sa paghihintay ng 3 ay napansin nila ang tila pamilyar na figura ng lalaki. Nakaupo ito sa wheelchair habang hawak ang kamay ng isang doktorang babae. Dahil na rin sa kuryosidad ng 3 babae ay nilapitan nila at doon nakita nila si Sebastian. "Seb!" Malakas na sigaw ni Cassandra sa pangalan ng binata. Sa gulat ni Sebastian ay napatayo ito at dali-daling lumapit kay Cassandra. "Anong ginagawa mo dito? May masakit ba sa'yo? Alam ba ni kuya na nandito ka?" Sunod-sunod pa na tanong nito. "Ikaw ang dapat na tinatanong ko kung bakit nandito ka sa ospital. At saka bakit ka nakaupo dyan sa wheelchair? Nabalian ka ba?" Tanong pabalik ni Cassandra. Halos masapok ni Sebastian ang sarili dahil nabuking siya. "So hindi ka pala napilayan, Mr. De Vera? Mabuti naman, dahil baka ngayon ay tuluyan na kitang lumpuhin." Mahal, magpapaliwanag ako." "Paliwanag? Paano ipapaliwanag ang ginawa mo yan?" Sina Cassandra, Agatha at Isabela ay nanunood lang sa alitan ng dalawa. Hindi na sila magtataka kung bakit tila pare-pareho ang inaabot ng magkakapatid. Pero ang talagang nakakapukaw ng atensyon ni Isabela ay ang isang silid na medyo bukas ang pintuan. May nakita siyang figura na pamilyar sa kanya. Dahan-dahan siyang nagtungo roon upang sumilip. Nanlalaki ang mga mata niya nang makita sa loob si Veronica. Umiiyak habang tanga ng tila carbon copy ni Nathaniel. Bago pa siya makapasok sa loob ay tinawag na ng nurse ang pangalan niya. Makalipas ang 5 minuto ay nakumpirma na nga na nagdadalang tao siya at kailangan niyang mag-ingat. Tulala si Isabela hanggang sa makauwi ng mansyon. Hindi niya alam kung ano bang gagawin niya, kung sasabihin ba sa fiancé ang nakita o hahayaan na lamang. Subalit sa mga oras na to, ang kailangan ni Isabela ay malampasan muna ang galit ni Alexander. Saan ka galing? Malamig na salubong sa kanya. Hindi rin kasi nila napansin ang oras at tumambay muna sa cafe. Sa labas. Nag-aya kasi sina Cassie at Agatha. Anya. Nang hindi ka nagsasabi sa akin? Paano ko sasabihin sa'yo kung wala ka naman dito kanina? At saka, baka kasi busy ka rin sa trabaho. At saka hindi ba sina Cassie naman ang kasama ko? Kahit na. Di mo alam kung paano ako mag-alala dito. Muntik na nga kita ipahanap sa mga pulis kapag di ka pa umuwi. Ramdam ni Isabela ang pag-aalala sa boses ng fiancé. Kaya naman upang maibsan ang galit nito, ay naglakad siya, palapit rito. Niyakap niya ito at hinalikan upang mawala kahit papano ang init ng ulo ng lalaki. Sorry na, sa susunod magpapaalam na ako, pangako. Huminga naman ng malalim si Alexander bago siya hinalikan sa uluhan. Sa susunod sasabihan mo ko, para di ako nag-aalala. Nga pala, binila kita ng paborito mong isaw. Pagkasabi pa lang ni Alexander ng isaw, ay bigla namang umikot ang sikmura ni Isabela. Dali-dali siyang nagtatatakbo papuntang silid nila. Dumiretso sa loob ng banyo at inilabas ang lahat ng kinain niya kanina. Sumunod naman si Alexander na nag-aalala. Hinimas-himas ang likuran niya upang mabawasan ang pagsusuka. Anong kinain mo? May kinain ka ba na bawal sa'yo? Hanggang kailan mo ako pag-aalalahin, ha? Kalma. Paano ako kakalma kung nagsusuka ka na walang sinusuka? Tumaas na rin ang boses ni Alexander nang sabihin yun. Morning sickness to. Normal lang sa babaeng buntis. Mawawala din to at lilipas. Natulala sandali si Alexander dahil hindi agad nagproseso sa utak niya ang sinabi ni Isabela. Nakatingin lamang siya sa babae na nakataas naman ang kilay ngayon sa kanya. Oh, bakit nakatulala ka dyan? May nasabi ba akong mali? Totoo ba narinig ko? Na buntis ka? Buntis ka ba? Doon din napagtanto ni Isabela ang nasabi na dapat ay sorpresa at ipapaalam pa lang niya sana sa anibersaryo nila. Oh God, hindi mo pa dapat malaman eh. Hysterical niya. Buntis ka nga. Magiging daddy na nga ako. Hindi mo pa nga dapat malaman dahil gusto nga kitang isorpresa. Buntis ka nga. Oo, buntis ako. Pag-amin ni Isabela, lumuha si Alexander dahil sa sobrang saya niya sa nalamang balita. Hindi pa nga napigilan ng sarili nang yakapin ito at magtatatalon sa saya. Lumabas pa upang gisingin ang mga kapatid at sabihin ang magandang balita. Tuwang-tuwa ang pamilya nila ng gabing yun.
Nagpainom pa nga upang i-celebrate ang pagbubuntis ni Isabela. Nakangiti lamang si Isabela habang pinapanood ang lahat na magsaya. Ang bagong pamilya na hindi niya inaasahan na darating sa buhay niya. Hindi man siya lumaki sa buo at magandang pamilya, ngunit napakaswerte naman niya ngayon sa bagong pamilya niya. Isa lamang ang maipapangako ni Isabela, na mamahalin niya at iingatan ang pamilyang tumanggap at minahal siya ng buo. Lalong-lalo na sa nalalapit na pagbuo sa sarili niyang pamilya kasama si Alexander. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pagmamahalan ni Isabela at Alexander. Siyempre, quick shoutout na rin sa ilan sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Happy listening to our avid listeners Victoria Tadeo, Tanya Lozada Sabelita, Sally Capin from Kuwait, Jara Padilla, Ana Lu Landiza from Honolulu, Hawaii, Juanita Dizon, JV Amparado, Julian Perez from Hong Kong, Izzy Nakamura from Soka Saitama, Japan, Ayesa Urban, Agnes Kapunpon, Soraya Abangayan from Hong Kong, Ana Espinosa from Doha, Qatar, Venice Ann Jacinto, Irish Moya, Yuzeline Cortez, Gina Magaso from Saudi, Jerlyn Rolona, Mary Lilani Lagawan from UAE, Momshi Julie from Australia, Mila Sei from Japan, Roslyn Guzon from Kuwait, and Mami Lu from Hong Kong. Muli, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa mga kwento ng Dear Celine. At naway makasama ko pa kayo sa mas marami pang kwento